ang aking suhestyon, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga. Magkakaroon po yan ng residual effect. No hate! No red tagging! Thanks for watching! Discussions! Toby Lucas reaction. Good morning. Lalo na sa mga subscriber natin dyan sa USA, Canada at dito sa Pilipinas. So welcome back po sa ating munting channel. So meron naman tayong pag-usapan ngayon. Ito si Attorney Harry Roque ay merong suggestion kay PBBM na magpa-drug test. Okay, so sinasabi ni Attorney Harry Roque na itong si PBBM ay nagko-cocaine. Okay, sige, pakinggan natin yung sabi ni Harry Roque at bigyan natin ng konting reaction. Hindi ako naniniwala. Wala akong sapat na impormasyon. Pero ang sasabihin ko lang, kung sakaling may katotohanan yan, ano ang implikasyon yan sa pagiging presidente? Well, alam niyo po, ang paggamit ng coke ay pinagbabawal. Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit, pinarurusahan ang nagtutulak. Mas mabigat ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi biktima nga ang gumagamit. Pero labag pa rin po yan sa batas. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya nagpapatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. At dahil yan po ay labag sa ating batas, yung... Okay, so sinasabi ni Attorney Harry Roque na yung source pala ng nagsasabing nagko-cocaine itong si PBBM ay si Maharlika. Okay, so bakit ka maniniwala sa isang lokaret? Hindi mo nga maintindihan kung anong utak meron yung Maharlika na yan. Tapos yan yung magiging source mo. So napakahirap isipin na yung isang abogado, renowned lawyer, ay maniniwala sa isang lokal-lokang vlogger. So palagay ko marami pang lalabas na ganito kasi parang pinaplano ito. Ito ay para sirain yung reputasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga ito sa connection sa sigalot natin sa China. At yung mga pro-China vlogger ay gumagawa ng paraan para pabagsakin ng kanyang gobyerno. At kapag bumagsak ang gobyernong Bongbong Marcos, alam na natin kung sino ang papalit sa kanya. So, sino ang nasa likod ng mga nagpapakalat ng ganitong klaseng chismis? So, yun ang dapat nating bantayan. Pakinggan natin ano pang sasabihin ni Attorney Roque. Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Alam niyo po itong betrayal of public... Okay, so naalala ko dati itong betrayal of public trust nung panahon ni Erap. Ito yung naging ground nila. Pero hindi naman nila napatunayan dahil sumusubaybay ako sa araw-araw na hearing nung panahon ni Erap. Public trust. Alam niyo po itong betrayal of public trust. Kaya po sinama yan sa Amerika at dito sa Pilipinas. Gaya-gaya lang naman tayo sa Amerika talaga. Yan po ay yung kahit anong ground na hindi expressly enumerated na dahilan para sa pagkakatanggal through impeachment, pero po pwede maging dahilan. At kaya po yan may betrayal of public trust kasi nga ang tiwalang ng taong bayan, siya ay magpapatupad ng batas, hindi siya ang lalabag ng batas. Pero ulitin ko po hindi pa ako naniniwala na gumagamit ng droga si PBBM or si Lab. Sabi-sabi lang yan. Okay, so sinasabi ni Attorney Harry Roque na hindi siya naniniwala, pero kung pakikinggan mo, nag-i-insinuate sila. No? So, syempre sasabihin niya, hindi siya naniniwala. Yun yung kanyang defense mechanism.
Pero at the other hand, nag-aakusa din siya, no? So double standard yung kanyang sinasabi. Kung sa mga patalimpay, double blade. So sinasabi niyang hindi siya naniniwala, pero nag-i-insinuate siya na gumagamit din itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sa akin lang, kung may katotohanan, abay, yan po ay isang ground for impeachment para matanggal ang isang nakaupong presidente. Kasi saan ka naman nakakita na ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na mga batas na pinagbabawal na droga, ay gumagamit. So impeachable offense po yan, betrayal of public trust. So, ayan, sinasabi niya na betrayal of public trust. Katulad yung nangyari kay ERAP dati, betrayal of public trust. No? So, hindi malinaw kung ano yung definition ng betrayal of public trust. Basta pag sinabi ng Senado na ito ay betrayal of public trust, then yun na yung interpretasyon. Dahil nga, ang betrayal of public trust ay isang, ang impeachment ay isang political power vested sa ating Congress na mag-imbestiga at sila na rin yung tatayong judge, no, together with the Chief Justice, no. Naalala ko dati nung panahon ni ERAP, si Senate President Nini Pimentel and Chief Justice Hilario Davide, sila ang nanguna sa impeachment ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada, no, na talagang lumaban din kontra sa China. At yun, tinanggal siya sa pwesto, pinalitan ng pro-China na presidente, si Gloria Arroyo. At parang ganito rin yung ginagawa nila ngayon. Parang inuulit nila yung nangyayari. Si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nakikipag ayos or hindi nakikipag mabutihan sa China. Hindi siya nakikipag-away, pero hindi rin siya nakikipagmabutihan. So nasa gray zone ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Kaya ganito, mayroong kumakalat na destabilization plot sa Pangulong Marcos. At hindi lang yan, maraming mga pro-China vloggers din ang nagpapakalat ng mga maling impormasyon tulad nito. Isa na itong cocaine issue, no? Sino bang nagsimula niyan? Sino bang nagpapakalat niyan? Nagsimula yan sa pulburon, 'di ba? Yung pulburon ni Inday Sara. Kasi kapag natanggal si PBBM, sino ang makikinabang? Yun ang nagbigay ng pulburon. Ano ngayon? Bakit ko naman 'to isinasabi? Kung hindi naman ako naniniwala na gumagamit ng droga si Presidente at sila. Well, alam niyo po kasi, sa ating saligang batas may bagong probisyon. Ang bagong probisyon ay yung karapatan ng taong bayan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanila. The right of the people to information on matters affecting their lives. So tingin ko po, kapag ang isang presidente ay pinagbibintangan na gumagamit ng droga, abay, may pakailamang publiko. Kasi unang-una, yan ay labag sa batas na dapat pinapatupad ng presidente. Pangalawa, nakaka-impluwensya yan sa desisyon ng presidente. Mantakin nyo ang desisyon kung makikipaggera sa China, may impluwensyahan ng droga. Mantakin nyo yung desisyon kung ipakukulong ang mga Duterte. Ayun, nakakatawa. Kapag nagipaggera sa China, impluwensyahan daw ng droga. No? So, ayan na naman tayo sa connection, no? Ano ang connect ng impluwensya ng droga doon sa kontra China? Hindi lang naman si Pangulong Bongbong Marcos ang nagdidesisyon diyan. Nandiyan yung kanyang mga cabinet members, no? At of course nandiyan yung militaries, no? Na kailangan na mag-usap sila. Hindi lang ito
desisyon ni Pangulong Marcos dahil ito ay desisyon din ng nakakataas na opisyal ng ating sandatahang lakas. Kasi kahit sabihin ni Bongbong Marcos na makipaggera ka sa China, kung hindi naman suportado ng pamunuan or panguluhan ng AFP, ay hindi mo mapapatupad ang iyong mga gustong gawin. No? So kaya napakaganda ng relasyon ng AFP at ng Pangulo at ng Gibo Teodoro, ng ating DND Secretary. So napakaganda, no? So yun, maganda ang balanse, no? Hindi natin inaaway yung China, hindi rin tayo nagpapaapi. No? So tamang-tama lang. Kaya dapat ganun yung approach, no? Okay. Sa ICC sa Hague, baka naiimpluwensyahan ng droga. Yung pagkikipag-usap sa mga terorista, baka naiimpluwensyahan ng droga. O ito pa, yung takot na takot sila doon sa ICC. O bakit ba takot na takot sila sa ICC? Yung ICC naman, kapag sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi siya makikipagtulungan, walang magagawa yung ICC kasi wala silang police powers. So yung powers ng pag-aaresto ay nasa Philippine government pa rin. So pag sinabi na ni President Bongbong Marcos na hindi siya makikipagtulungan at kahit na yung Congress ay nag-file ng resolution, no, to urge the President to cooperate with the ICC, hindi pa rin yon naaksyonan ng ating Pangulo. So ito nga si Bato nakipag-usap na kay President Bongbong Marcos at sabi niya meron ng binigay na promise itong si PBBM. Kaya dapat wag na siyang matakot. Wag silang matakot dito sa ICC. Hayaan na nila yung ICC mag-investiga. Kasi itong ICC naman, kung wala naman silang ginawang masama, edi wala silang pinagtatakpan, wala silang dapat ikatakot. Hayaan na nila yung ICC mag-investigate. At ito pa, isa pa yung NPA. Yung NPA naman, sinasabi nila na namamayagpag yung NPA. Alam nyo, itong NPA na to, unti-unti na silang kumukonte at humihina dahil nga wala na yung kanilang supreme leader na si Juma Sison. So dahil wala na yon, merong pumalit pero hindi na ganun ka aktibo, no? At yung NPA naman, pwede naman yan na mag-surrender na. Depende sa terms, no? Anong benepisyong makukuha ng mga NPA rebels kung mag-surrender sila, di ba? Ano yung ibibigay sa kanila ng gobyerno, no? Siyempre yung NTF-ELCAC nga, ang laki ng budget nila. Yung mga peke lang naman yung sumusurrender sa kanila. Sige, tingnan natin. So merong karapatan na malaman ng taong bayan kung may katotohanan itong mga paratang ni Maharlika at ni Clemente, at dumadami na po ang mga nagsasabi Yan po problema, hindi lang si Maharlika. So anong aking rekomendasyon? Marami na nga nagsasabi kasi dinadagdagan nyo na. Dati 2 lang sila, ngayon 3 na kayo. So dadami pa yan. Kaya kailangan habang maaga ituwid na natin yan. Wag nating hayaan na dumami pa sila. Okay? So i-debunk na yan. Well, dahil may karapatan po ang taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw na buhay, at dahil gusto ko rin malaman ng katotohanan, dahil ako gusto kong ma-assure ang sarili kong hindi ako nagkamali doon sa assessment ko na mabuting tao itong si PBBM, ang aking suggestion, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga. Magkakaroon po yan ng residual effect. So tingin ko po, yun.
So, ang suggestion is pa-drug test si PBBM. O bakit ikaw hindi ka na lang magpa-psychiatrist? Attorney Harry Roque, bakit hindi ka magpa-psychiatrist? Baka meron ng toyo yung utak mo. Pero opinion ko lang yun, Attorney Harry Roque. Sige. So, yun, magpa-drug test si PBBM. Maganda mag-suggestion na yan. Dati nagpa-drug test na siya No? So, hindi na siguro kailangan magpa-drug test. Siguro, ang mas maganda, kayo na lang ang psychiatrist para maayos yung mga utak nyo. Kasama si Marlica at yung Clemente. Karapatan ng taong bayan yan. At siyempre, yan po ay para din sa kabutihan ng presidente ng malinaw at mapasinungalingan yung mga paratang. Ayaw ko naman po na palaging pinagbibintangan na gumagamit ng droga ang aking presidente. Kayo lang yung nagbibintang. Kasi kung hindi naman kayo nang bibintang, hindi siya napagbibintangan. Kayo yung nang bibintang Sino ba yung nagsabi na gumagamit yan si PBBM? Si Digong. Former President Duterte. Siya yung unang nagsabi nung panahon pa ng eleksyon. Di ba? Sinong nang bibintang? Kayo rin, yung grupo nyo. Kung malinis din ang pangalan ni Presidente at sa pamamagitan ng siyensya sa drug test, yan po ay mapapatunayan o mapapasinungalingan. Okay, so yun po ang sinabi ni Attorney Harry Roque. So, yun nga yun, parang para sa akin, yung kabuuan nito na pagbibintang na si President Bongbong Marcos ay gumagamit ng coke or pulburon, kung sinasabi nilang pulburon, at pinapalaki nila yung issue at nag-i-insinuate pa ng impeachment. So yun ang dapat nating bantayan, kasi itong mga taong to ay merong pinaplano. Sabi nga nung isang vlog ko lang nakaraan, na sabi ni Sasasot na merong mangyayari sa 2024. Ano yung mangyayari na yun? So dapat maging mapagmatsyag tayo, kasi gumagalaw itong mga magic former President Duterte. So yun yung ating babantayan. So maraming salamat po at good morning.